Okay, so good morning. Ngayon ay May 21, Thursday. Tama ba? Thursday, tama. So kahapon, nag-transfer na tayo. At ayun yung transfer natin. Bakit parang nahulog ba yung... Okay, parang nahulog yung dalawang seedlings doon. Hindi ko alam kung bakit. Ayusin ko mamaya. Yan kasi yung mga box na una kong ginawa dati na pa-square. Kaya pag maliit yung net cap, nahulog. And parang may dalawang nahulog doon. Hopefully ma-recover pa at hindi siya mamatay. Anyway, yan. So ito yung 60. Yung next batch natin is mas konti. From 60 to 45. Pero after nun, tataas ulit siya to 60. Kailangan lang natin i-establish yung gusto natin gawin dito. So ito yung for harvest natin for this week. Yan. 22. 21 pa lang naman. Although makita nyo nag-harvest na ako. So kukuha lang tatlo. Start ulit tayo magpwesto. Kay Kuya Jojo lang muna. Then offeran natin yung mga customers natin na naghahanap ng lettuce yung past few weeks pa. So hopefully ma-clear up ko rin to. Malamang saglit lang to. Then next ay yung nandito. Yan, mukhang looking good naman. Maliban sa dalawa syempre. Kasi patay na to. Patay na to eh. Hindi ko lang kung makaka-recover pa yan. Pero hopefully, tingnan natin kung ano mangyari. Pero ito, itong dalawa. Mukhang okay naman. Uniform naman yung laki nila. Then ito yung next batch natin. Which is, hindi ko sure kung baka ilipat ko na yun dito. Tapos yan ito. Medyo mas marami nakasurvive. Ito naman, yung bago yung batch na yon ito. So naglipat na ako dito ng galing sa parang 3 peraso galing dun sa indoor nursery kasi palagay ko ito hindi makaka-recover. Ito sana maka-recover to kasi may mga pinalitan ako dito eh sa dalawang box na to. So hopefully 3. Then expect natin sana at least 3 ulit muna doon. Then pag ganda-ganda ng senaryo, 60 muna. Hindi ko sure kung iaangat ko ulit ng 75 to 90. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Pero yon, maliban dyan. Yan, ito yung spinach natin. Yan. Pinag-aaralan ko pa kung ano ba yung best way. Gaano karami per square inch. Malamang isang peraso lang per square inch siguro na buto. Pero hindi mo kasi alam kung magde-germinate yung buto na yon. So, ayun. Tingnan ko pa kung ano yung best na gagawin ko. Anyway, ayan. Ito ang ating pinunla nung ilang araw. Ito yung una. Nakailang, mga 1 week na rin siguro to. So, hindi ko sure kung ito yung buto ng marigold. Ayun yata, basta may marigold na isa dyan. Ay dalawang marigold na nilagay ko ito. Hindi sure kung dalawa yung lalabas dyan. Tapos meron tayong basil. Sweet basil yan, sweet basil. Yung isa naman, ginamitan ko ng sweet basil na napunla natin dun sa kabila. Tapos ang nilagay natin dyan is sweet basil, tanglad, and marigold. So magkakaroon tayo ng flowers, herbs. Yan, dyan sa pot na yan. Ito hindi ko pa lalagyan ng setup eh. Walang butas to eh. Walang butas, lalagyan mo lang tubig, tapos lalagyan mo ng tela para unti-unting nagdi-drip siya sa labas. To maintain lang yung moisture dun sa soil. Hindi ko pa nasa-set up, hindi ko pa nasusubukan. So manual dilig pa lang tayo dito. So didiligan ko lang yun. Kasi usually, pag malaki na yung mga halaman, dun na mabilis matuyo yung paso. Kasi nga, kumakain. Gumagamit sila ng tubig. Yan. So maliban dyan, balak natin lagyan yan dyan per meter. Barrier na rin natin. Pakita ko sa inyo itong mga nandito natin. Ito yung tanglad natin. Ang ganda ng tubo ng tanglad. Yan, tanglad.
So ayan, may mga tumutubong spinach. Yan, spinach, nag-harvest din ako niyan. Then ito, kalabasa ata ito eh. Kalabasa. Yan. Mabilis matuyo pag may mga maraming halaman. Tsaka may mga ano yata, pipino. Ito. Ano ba ito? Pipino ba ito? Pipino yata ito eh. Ayan. Ito, may kamatis pa dito. Eh no, merong ano tawag dito. Yan ba ito? Pinisil-pisil ko na yung kahapon eh. Siguro namatay na yung nandyan. Kalimutan ko tawag dyan. Basta insekto. Yan. So, yan, bala ko magkaroon lang ng barrier dito ng herbs and flowers. Yan. So far, so good naman. Yung kabila natin, na medyo ginawa na natin systematic yung paglalagay ng seedlings. So per week, once a week lang. Monday ang napili kong araw. Nagpupunla tayo dun sa ating mga seedling bags, yung ganito kalalaking seedling bags ng mga sili, iba-ibang sili, merong maanghang, panigang, tsaka bell pepper, then syempre yung ampalaya, tsaka pipino din, meron din dyan. So baka doon kasi ako medyo mag-focus dahil medyo madaling patubuin yung pipino, pero ang mahirap is pabungahin. So kailangan nating aralin yun, and at the same time tuloy-tuloy yung compost natin dyan. May mga spinach din dyan, then tanglad, basil, meron din tayong okra, talong, mga mostly seedlings. Idadagdag natin dito sa atin, baka kahit pa paano makabenta tayo ng seedlings. Then ayun, since magpapasokan na, in-expect ko na medyo babalik ulit yung sigla ng ating tanim. Then next summer, doon na magkakaroon ng change siguro. Possible pa lang pag summer is gawin natin na sa soil sila nakalagay. Pero kasi pag sa soil, inisip ko paano ko i-set up yun dun sa pwesto. So possible, kailangan maka-establish na ako ng subscriber base, yung customer base ko, na monthly talagang bibigyan natin or nakasubscribe kumbaga. Ayan. So far, so good naman. So paghahandaan ko na yung next na lipat, bala ko lipat dito tsaka dito. O kaya pag nalinis ko na to, dito na lang. Yun, tingnan natin kung paano mas magiging maayos yung taniman natin and yung cash flow. Okay, so hopefully nag-start na rin kayo magtanim. So learning experience siguro mga second week siguro ng May, pwede ka na mag-start magpunla kung iiwasan mo yung summer. Sa summer naman, meron tayong mga possible yun, yung ibang produkto natin pag medyo nagamay na natin, meron na tayong iba't ibang vegetables. Yung pinapatubo kong vegetables ayan din yung kinakain ko. Kaya iyan, walang problema, di ba? So hopefully makaisip ako ng way na makapag dagdag ng product at sasagipin ko muna yun, ha? So yun lang, and thank you very much, and see you next updates mga tropa. Bye bye.